Hi guys! For our topic for today in financial intelligence, I've created the 10 rules of personal finance. So madami akong mga books na binabasa about personal finance. And ito yung 10 rules na in-identify ko. Personally sa akin So pwedeng sa iba hindi mag-matter to. Pero I'm going to share ano yung 10 rules ng personal finance na dinevelop ko based on my readings and based on my practical experience. Okay. So, in no particular order So, ano tong 10 rules? So, meron akong dito, cheat code. So, number 1 is live below your means. Live below your means, not within your means. Ano ibig sabihin nun? What does it mean? Ito yung income mo, ito yung expenses mo. So, within yan, di ba? Expenses mo, nag-equal sa income mo, nakaka-survive ka. Pero ang ending yan, you are just living paycheck to paycheck. Okay? Ito yung income mo, ito yung expenses mo. Pag tumaas yung income mo, tataas din yung lifestyle mo. Paycheck to paycheck. Tataas ang income mo, tataas yung lifestyle mo. Paycheck to paycheck. So, hanggang sa ang laki na ng sweldo mo, pero at the end of the day, sinasabi mo, saan napunta yung sweldo ko? Kasi ang dami mong expenses, nag-upgrade ka ng lifestyle. So, ano ba yung ibig sabihin ng live below your means? So, ito yung expenses mo, ito yung income mo, ito yung expenses mo. Okay? Kontrolin mo yung expenses mo na huwag dumikit dun sa income. So, dapat mag-strive ka na magkaroon ng gap yan. So, mas madami yung gap niyan, mas madami kang masisave, mas madami kang may invest, okay, for your future. So, hindi lahat ng malalaki yung sweldo malalaki na rin yung savings and investment. So, you don't know, you don't have any idea magkano ba yung expenses naman yan. So, pag nakita niyo yung isang employee na ang taas ng posisyon, tapos nakita mo ang gaganda ng mga sasakyan, ang gaganda ng mga damit niyan. So, hindi mo rin alam ano ba yung expenses niyan. Okay, so pwede nga na ito yung income niya, kahit sabi mo 500,000 yan per month, pero 550,000 pala yung expenses, wala din, di ba? Negative. So, yun yung first rule ko sa personal finance. Live below your means. Okay, so number 2, second, na rules ko for personal finance is avoid credit card debt like a plug. Okay? So, avoid nyo yung credit card debt. Okay? Ano ba ibig sabihin na avoid yung credit card debt? Don't carry a balance on your credit card. Pag ginamit mo yung credit card mo, bayaran mo ng buo every month. Huwag mong palampasin ng due date. Okay? Huwag mong bayaran yung minimum lang o yung kaya mo lang bayaran. Hindi. Kung ginamit mo yung credit card mo, bayaran mo kaagad. Okay? Kung may bibilhin ka at wala kang pambayad right now, huwag mo munang bilhin. Delayed gratification. Gusto mong bumili ng bagong iPhone kasi yung iPhone mo is lumang-luma na. Okay? iPhone SE pa. So, huwag mo muna bilhin yung bagong iPhone kung wala kang pambayad. Okay? Mapag-ipunan mo muna. Alright? So, yan. Avoid credit card debt like the plug. So, never carry credit card balance kasi yung interest niyan, yan yung magpapahirap sa'yo. Pag nagkapatong-patong na yung mga interest niyan, yan na. So, mag-start ka na mag-struggle, magbayad monthly. Mag-start ka na mag-struggle na yung ma-miss mo yung due date. O kaya totally, babayaran mo na lang is yung minimum niya. Kasi again, pag nagkikerry ka ng balance every month do sa credit card mo, so sayang yung binabayad mo na interest na instead na napupunta na sa savings and investment mo, napupunta pa dun sa bangko as interest nung inutang mo. Okay, number 3 is building credit is important. So yung number 2 is yung credit card, avoid credit card, yung balance hindi avoid credit card use. Kung disciplined ka naman, well-disciplined ka na binabayaran mo yung credit card mo, then okay. So yung number 3 natin is building credit score o yung credit mo sa bangko is important. Kasi pag mapangit yung credit rating mo sa bank, yung credit score, possibly na mas mataas yung ibigay sa yung interest dun sa car loan, sa mortgage in the future pag
maglo-loan ka na ng house and lot, okay, so pwedeng mataas. Hindi mo kasi alam eh. Dahil i-evaluate ka ng bank based on how you handle your past financial situation. So, pag mataas ang interest na binigay sa'yo sa mortgage mo, ganun pa rin, going back, no? Pag mataas ang interest, mas malaking binabayad mo sa interest instead na napupunta na sa savings and investment. Okay, pang-apat, number 4, income is not the same as savings. Okay? So, kahit gaano pa kalaki yung income mo, kung lahat yan, ginagastos mo, ini-spend mo din naman yan, at wala kang nasa-save, okay? So, wala din. So, it doesn't matter kung 500,000, 1 million a month yung sweldo mo. Kung sunog yan every month, wala ka rin nasa-save. Wala kang emergency. Alright? So, sabi nga dito, no, true wealth comes from the absence of spending in the form of saving. Okay? So, yung saving mo, yun yung totoong wealth. Something that you don't see. Alright? So, dito sa binasa kong psychology, okay? Psychology of Money by Morgan Housel. So, meron dito, chapter 9. Ano sabi dyan? Chapter 9. Yan. Wealth is what you don't see. Wealth is what you don't see. Hindi, yung wealth is not equal doon sa gaano ka bongga yung sasakyan mo. Gaano ka bongga yung mga watches mo, gaano ka bongga yung sapatos mo, gaano ka bongga yung sinusuot mong damit. Kaya hindi. So, wealth daw is what you don't see. So, ano ibig sabihin nun? Ito yung mga savings and investment mo. Kasi ito yung mga hindi naman talaga sinasabi ng ordinary tao. Okay? So, for example, meron kang office mate na talagang todo forma, di ba? Ang ganda ng sasakyan. Okay? So, 5 yung sasakyan. Yung pala, hindi mo alam na lahat pala yun loan. Okay? Meron ka naman isang office mate dyan. Yung damit niya, 3 years old na. Yung ginagamit niyang pampasok. Pero hindi mo alam, yung savings and investment pala, multi-millionaire pala siya. By net worth. Okay? So, yun. So, yung wealth is something that you don't see. So, ang importante is how much of your income is set aside for savings and investment. Okay, so again, living below your means will give you the opportunity to save and invest. Pag mataas ang expenses mo, mataas yung gastos mo, madami kang pinagbabayaran kasi 3, 4, 5 sasakyan mo, kaya madami kang loans, kahit gaano pa kalaki yan, mahirapan ka talaga mag-save and invest. So dapat ma-minimize mo yung lifestyle upgrade mo every time na lumalaki, na po-promote yung position mo, lumalaki sweldo mo, avoid yung lifestyle inflation. Number 5, ito, importante to, okay? So, build up your liquid savings account. Okay? So, part ng wealth management, yung pag-build ng emergency fund. So, ano ba yung liquid savings account? Ito yung savings na tinabi mo for emergencies. For example, for yung salary mo equivalent ng 6 months of your salary or expenses, nakatago yan sa savings mo. Magwi-withdraw ka lang dyan in true emergency. Like for example, nag-breakdown yung sasakyan mo. Ako, nagdadrive ako. Kunyari, at the middle, papunta sa office, biglang nalobat, kaya bumigay yung battery. So, saan ako kukuha? Ang battery ngayon, magkano ba? Yung Motolite, 9,000, 10,000, o 12,000, depende sa size. Kaya pag SUV gamit mo, mga 12,000 to 15,000 siguro yan, yung battery. So, saan ka kukuha ngayon? Emergency, biglaan. So, yan, diyan ka ngayon kukuha sa emergency fund mo, sa liquid savings mo. Ngayon, ang rule dyan, once na binawasan mo na, nag-withdraw ka sa savings emergency fund mo, dapat i-replenish mo yan unti-unti. Okay? Para ma-build ulit, bumalik ulit siya sa dati niyang amount. For example, nag-maintain ka na 6 months of your expenses amount dun sa emergency fund mo. Pag nabawasan yan, i-replenish mo para bumalik siya sa dati. Para just in case may bagong emergency, meron ka paghuhugutan. Hindi yung magre-rely ka na kagad, unang emergency pa lang, nandun ka na kagad sa credit card. So pag wala kang emergency fund, yan yung yung resort mo, credit card agad. Okay, o kaya maglo-loan ka sa bank. Ayan. So build your liquid savings account.
Okay, number 6. Number 6 na tayo. Sa number 6 is save a little more each year. Yan. Again, save a little more each year. Okay, so paano ba to? So, ito yung kada lumalaki, nagkakaroon ka ng increase, regardless of the amount, regardless of the percentage na nakuha mong increase. Okay, dapat may magse-set aside ka na ito yung idadagdag ko sa savings ko or sa investment ko. Kung yung savings mo is na napuno mo na, for example, nagme-maintain ka ng 6 to 12 months na emergency fund, kumpleto na siya, so saan mo ngayon dadalhin yung pinapasok mo na savings? Investment na. Ngayon, pag lumaki yung sweldo mo, kasi na-promote ka o kaya may yearly increase ka, yung portion nun, dapat ilalagay mo rin doon sa investment mo. Huwag mong gagamitin sa pag-increase ng lifestyle mo. Otherwise, pag lumaki ang sweldo mo, lumaki ang lifestyle mo, nag-lifestyle inflation ka, di wala din, sayang lang yung increase mo, sayang lang yung nagpakagaling-galing ka ng isang taon, tapos yung binigyan ka ng malaking increase, in-upgrade mo din yung lifestyle mo. Di, wala rin, in the future, maliit lang din yung savings mo. Okay, so bibigyan ko kayo ng tip ha, ito tip. Di ba, meron naman tayong mga 13th month. Okay, kung ano ng bonus na natatanggap nyo, yung iba dyan may mid-year bonus, yung iba dyan aside sa 13th month, meron pang 14th month. Ayan yung mga guaranteed, di ba? Na alam mo papasok. Okay? So, ang ginagawa ko, kunyari sa 13th month bago pa dumating yung 13th month, meron na ako dun sa Excel ko, saan mapupunta itong amount na to. May plano na. Hindi yung pagpasok ng 13th month nung bonus mo, sa ATM mo, sa payroll mo, doon ka pala mag-iisip, saan ko kaya to gagamitin? Saan ko kaya to isi-save? Saan ko kaya to i-invest? Pag gano'n ang thinking mo, malamang wala ka maisip na savings and investment. Ang maisip mo, gastusin yung pera na pumasok doon sa bonus mo, yung nakuha mong bonus. Okay? So, ako, siguro mga 1 month, no? 1 month before ko makuha yung 13th month, nandun na sa Excel, saan ko siya i-deploy. So, pag pumasok, ilang percent ang i-deploy ko sa additional savings, ilang percent ang i-deploy ko sa investment. Pag sinabing investment, madaming option. Pag employee ka, iba-iba yung options mo dyan. Pwede kang open ng MP2 account. Kung may MP2 account ka na, pwede kang mag-decide na, yung portion ng bonus ko, ilalagay ko sa MP2. Yung portion ng bonus ko, maglalagay din ako sa pera account. Yung personal equity retirement account na ginawa ng government, di ba? Yung percentage ng bonus ko, idadagdag ko sa UITF ko, dun sa investment ko sa bank. So, madaming iba't ibang investments na po pwede mong lagyan pag dumating yung bonus mo. So that every year, lumalaki yung investments mo. Alright? Yan yung opportunity natin as employees na palakin yung investment pag may dumadating na bonus. Hindi yung pagdating ng bonus, wala kang kaplano-plano, saan mo siya invest. Ang magiging plano mo dyan for sure, paano mo gagastusin yung nakuha mong bonus, which is mali. I-try nyo guys, no? This year, pag matatanggap nyo, alam nyo naman kung kailan papasok yung bonus nyo, di ba? Yung 13th month nyo o 14th month nyo. I-try nyo 1 month before nyo matanggap, nasa Excel na, para matatrack nyo siya. Pagpasok ng bonus, open mo kagad yung Excel mo, okay? Yung ginawa mong plano, sa mo dadalhin yung bonus mo. Tapos, isa-isahin mo, i-deploy. Kunyari, nilagay mo doon, 25,000 idadagdag ko sa MP2. Okay? So, open mo kagad yung MP2 mo, open mo kagad yung GCash mo, yung bangko mo, i-transfer mo na yung bonus mo, yung 25,000 sa GCash mo. Kasi sa GCash, pwede ka maglagay ng cash dun sa MP2 account mo via GCash. So, transfer mo kagad. Pag na-transfer mo na, i-mark mo na yung row na yon as okay. Okay, completed. Status completed. Yung next naman, kunyari, magdadagdag ka ng 10,000 para dun sa pera account mo, yung personal equity retirement account. I-complete mo na kagad yung status. Gawin mo na. So, meron ka ng guide. Meron ka ng plan. Okay? Tip yan, Okay, number 7. Ito, number 7. Make more money. Okay? As an employee, we are capped kung ilan oras lang yung pwede nating i-work, di ba? Sa office. Okay? So, kung meron kang additional time every weekend, pwede kang mag-isip, ano ba pwede kong gawin para makadagdag ng income. Alright? So, pwede kang magbenta siguro online. O, yan.
So sa case ko, aside sa full-time work ko, so nag-part-time ako as IT instructor. So additional income yon. Now, since yung sa full-time job ko is enough naman to sustain yung mga needs ko and responsibilities, etong nakukuha ko as part-time instructor, yung salary ko doon, 100% niyan, dinedeploy ko sa investments. Okay? Tapos hindi ko siya wini-withdraw. Kunyari, ang ginagawa ko kasi dyan, yung sweldo ko sa isang taon doon sa teaching, hindi ko siya ginagalaw. Pero at the end of the year, okay, saka ko siya wini-withdraw, tapos bulk, saka ko siya i-deploy sa investments. So, yan. Ibig sabihin, may additional income ka. Ano pa? Yung mga dinedeploy mo sa investments, pwede mag-generate ng income yan. Through, for example, through dividends. Kung nag-i-invest ka sa Pag-ibig MP2, yearly may dividend yan. Okay? Kung nag-i-invest ka sa REIT, yung Real Estate Investment Trust, okay, meron dyan Ayala REIT, Robinson's Land, yung REIT nila, yung Mega World REIT, meron din PhilInvest. Iba't iba yung REITs, ha? Pwede ka mag-invest dyan. Quarterly, nagbibigay ng dividendo yan. Dividends, okay? So, yan, additional income yan sa'yo. So, pwede mong explore yung option na yon so that as part of your employment, okay, meron kang full-time job, meron ka nakukuhang salary every month, meron ka din ditong income, side income na nakukuha sa investment mo. So ito yung way na you need to convert your human capital into financial capital. Human capital, nagtatrabaho ka para kumita ka. Financial capital, yung kinita mo, kino-convert mo into cash flow. Kaya nagka-cash flow siya kahit hindi ka magtrabaho kasi nandun ini-invest mo ng ini-invest eh. And then habang tumatagal, lumalaki investment mo, lumalaki din yung additional income mo. Yung dividend mo lumalaki. Okay? So, nag-i-invest ka lagi sa REITs, nag-i-invest ka lagi sa Pag-ibig MP2. So, every year, lumalaki yung additional income mo dun sa mga investment mo. So, yan yung human capital to financial capital. Kasi ang end goal niyan is financial independence. So, ito yung make more money, ito yung offense. Ibig sabihin, pinapataas mo yung income na natatanggap mo. Offense. Yan yung number 6 ha. Yung number 7, make more money. Ano naman yung number 8? Ito naman yung defense. Okay? So, defense is save a double-digit percentage of your income. Ano naman to? Kung sa number 7, pinapalaki mo yung income mo, number 8, sinisave mo yun. Okay? Yung income mo. Hindi mo ginagastos. So, dapat dedepensahan mo siya. Dedepensahan mo, you need to put a defense strategy so that malaking bulk ng income na pumasok sa'yo, masisave and mai-invest mo. Kasi otherwise, kahit tatlo pa yung income stream mo, kung lahat naman yung ginagastos mo, wala ka rin nasisave. Wala ka rin nai-invest. At the end of the day, kawawa ka. Alright? So, yung number 8, ito yung defense. Ibig sabihin, save a double digit. I-try mo mag-save double digit. Kunyari, kung hindi mo pa kaya, magsimula ka sa 5%. Tapos pataas ang pataas. 10%, double digit ka na, di ba? So 10%, i-save mo. Pag kaya na, taasan mo ng taasan. So every year, taasan mo ng taasan. Again, ang key dyan is to live below your means. Okay? Para lumaki yung gap nung income mo, expenses, okay? Ito yung income mo. So siguro pag ganito yung level, income, expenses, konti lang yung nasisave mo, and then later on, lumalaki yung income mo, kontrolin mo to, defense. Okay? Yung expenses mo, kontrolin mo. Lumaki ulit yung income mo. Kontrolin, taasan mo konti, siguro konti-konti lang, tapos pataas ang income mo, itong gap na to, yan yung masisave and invest mo. Okay? So, kung siguro meron kayong mga nakilalang tao, kahit hindi nyo ka-close, alam nyo, ang lakas kumita. Grabe, di ba? Kunyari, akala nyo, million-million yung kinikita. Kasi nga, ang 5 yung sasakyan, kunyari, ang dami pa, di ba? Ang gaganda ng damit. Gaganda ng mga ginto. Gaganda ng mga sapatos. Pero pag kinamusta mo, ano kayang savings and investment niyan? So, malakas sa kumita, offense, pero sa defense, medyo may challenge pala. So, yun yung hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam. Pero tayo, pwede natin, sa sarili natin,
pwede natin i-analyze yung sarili natin. Ano ba yung offense ko? Uy, mataas yung salary ko. By standard, dito sa Philippines, isipin mo. Pero yung defense ko ba? Nasisave ko ba? Ilang percent? So, dapat i-analyze mo yan. Magkanta ka ng computation. Ilagay mo sa Excel. Ito yung sweldo ko. Ito yung mga pumapasok. Kasama yung mga side income mo, side hustle mo. Tapos, ito yung expenses mo. So, ilan yung natitira? So, importante malaman mo para alam mo paanong strategy yung gagawin mo. At dyan na tayo pupunta sa number 9. Know where you stand. Okay? So, dapat alam mo anong financial standing mo. Positive net worth ba? Negative ba yung net worth mo? Ibig sabihin ng net worth, ito yung assets and liabilities mo. Yung assets mo minus liabilities, yung equivalent result niyan, yan yung net worth mo. So, hindi mo yan malalaman ng hula-hula lang. Dapat ilatag mo yan sa Excel. Okay? Ilagay mo lahat yan. Iplano mo. Ito yung assets ko. Ito yung mga loans ko. O, assets, liabilities. Assets, liabilities. Okay? So, doon, kung nakita mo negative, huwag ka malungkot. Kasi madami naman talaga nagsimula na negative ang net worth. Pero at least alam mo. Yan nga yung number 9 eh. Know where you stand. Yan yung unang step. Dapat alam mo, saan ba ako, ano ba yung net worth ko? Saan ba yung financial standing ko? Saan ba yung financial health ko ngayon? Strong ba? Weak ba yung financial health ko? Pag alam mo na, dyan ka na magfo-formulate ng strategies to improve your financial situation. O, di ba? Alam mo na eh. So, pag may dumating kang bonus, unexpected na money, unexpected na cash, di ba? So, hindi ka agad yung thinking mo, ano yung bibili? Ano kayang gadget yung bibili ko? Ano kayang mga bagong damit ang bibiliin ko? Hindi, kasi alam mo na kailangan mo maghabol dahil negative yung net worth mo. Alright? So, hindi ka bibili ng kung ano-ano na hindi mo naman kailangan. So, yan yung awareness. So, pag aware ka sa standing mo, medyo lalakas yung defense muscle mo, yung pag-control ngayon ng expenses mo. Pag wala kang idea kung ano yung financial standing mo, then siguro kada pasok ng bonus mo, gastos ka ng gastos, kahit hindi naman kailangan. Okay, and now, doon na tayo sa last, number 10. So, number 10 is, the goal is financial independence. Yan naman talaga yung ultimate goal natin. As employee, tulad natin, mga middle class, hindi tayo magre-rely lang dun sa SSS. Hindi tayo magre-rely lang kung saan man yung mga support. Dapat yung support manggaling sa atin. Magsimula sa atin habang kaya pa natin yung magtrabaho, mag-work. So, hindi magsisimula ka pag 50 years old ka na may isip mo na, uy, kailangan ko na pala mag-save. Pwede pa rin naman. Pero, yung runway mo, maliit na lang. Kasi by 60, 65, magre-retire ka. Okay? So, dapat habang bata ka, simulan mo na yung savings in investment mo. Simulan mo na i-convert yung human capital mo into financial capital. Dapat matutunan mo paano yung pera na nakukuha mo sa salary mo is mag-work to generate more money, to generate more income. Kasi pag hindi mo natutunan yan, paano mag-work yung pera mo na nakukuha, okay, na mag-produce ng bagong cash, sabi nga ni Warren Buffett, mag-work ka hanggang mamatay ka. Kasi hindi mo natutunan paano mag-generate ng cash out of your existing cash. Okay? So, magagawa mo lang yan through investing. Mag-invest ka sa business, mag-invest ka sa stocks, mag-invest ka sa kung ano-anong available investment instruments ang meron tayo, explore mo. Madaming investment instruments. Okay? So, dapat inaaral nyo yan. Dapat inaaral din natin yan. Kaya nga ako, non-stop yung pagbabasa ko ng mga financial books. Okay? Ang dami kong financial books. Yung room ko, punong-puno ng mga books. Puro about business and finances. Hindi naman ako mahilig nito nung college ako eh. IT yung background ko eh. Puro mga computer books. Pero, along the way, nainganyo ako mag-aral kasi nga yung mga circle of friends ko is well-versed financially. So, na-influence ako. Kaya yan, no? Tingnan, binabasa ko. Habang nagbabakasyon, meron akong dala-dala laging book na about finances, business and finance. Okay? So, yun lang. Comment down below kung ano pa yung mga gusto nyo topics na ma-discuss natin na para gawan ko ng content
Tapos, yun, pag-usapan natin dito sa YouTube channel ko. Alright, kung hindi ka pa subscriber sa akin, please help my channel to grow so that I can create more content like this. Click like and subscribe. Alright, so bye for now. See you on next video.